Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon. Kaya ngayon pong araw na to, tayo ay magpupuri sa Panginoon na may kasiglahan, may puso, na tangi ang pangalan lamang ng Panginoon ng ating itinataas. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Papuri isayaw. Wala nang mawawala ng takot, di na ako mahihiya pa. Huwag akong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang mawawala ng takot, di na ako mahihiya pa. Huwag akong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw! 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 Tunay na papuri, isayaw! 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 Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Tanging ang pangalan lamang niya ang ating itaas. Luwalhatiin natin siya sa papuri, pag-aawitan, pagtaas ng kamay, at sa palakpak. Luwalhatiin ka, O Diyos, sambahin. Nawa ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Maghari ka, O Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Sumabay po kayo sa awiting ito. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Walang hanggan, katapangan sa buhay Ko'y lagi mo na narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa'yo kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo nagkarangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo nagkapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo nagkarangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka, Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo
Tayo naman po ay dumako sa communion. Sabi po sa aklat ng unang Korento, Kabanata 11, talata 28 hanggang 29. Kaya't dapat siyasatin ng mga tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa pagtanggap natin ng simbolong ito, bilang katawan at dugo ni Hesukristo, marapatin lamang po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay karapat-dapat. Nawa po, maging bukal sa ating mga puso ang paghingi ng tawad, pagsisihan ito, at kailanman hindi nagagawin. Higit sa lahat, kilalanin natin ang Panginoong Jesus, Diyos ng ating buhay, personal na tagapagligtas at uunahin sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, labis po kami nagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo upang kami ay maligtas at magtamasa kung anong buhay meron kami sa panahon ngayon. Tiniis mo ang pasakit, dusa, ang mabilad sa kahiyang kami ang may gawa. Paano ba namin masusuklian ang wagas mong pag-ibig sa amin? Na sa kabila ng lahat, ay pinagkarapat-dapat mo kaming maging iyong anak. Sa aming pagtanggap ng tinapay at sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at dugon na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo, ay pinagtitibay nito na kinikilala ka namin bilang dakilang may lika, manunubos ng sangkatauhan. At pagsuko ng aming mga buhay na kami ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan, doon sa dako paroon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kainin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Why give back to God? Giving our tithes and offerings reflects a grateful heart that wants to give back to God a portion of what He has given us. In reality, what is already His. This is our opportunity to show God that He is first in our lives. The Bible says the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. According to Deuteronomy 14 verse 23, tithing is a reminder that God is the supplier of everything that we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in our lives. Kaya lang, marami ang gusto ng pagpapala pero ayaw magbigay. Marami ang gustong makaranas ng himala, ngunit ayaw namang manampalataya. Well, wala pong mangyayari sa atin kapag ganito tayo. Ito po ang katotohanan at ito ang kailangan nating alalahanin na ang pagbibigay ang tanging susi para tayo ay makaranas ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. That's how it works. We give and He gives back. We let go of what's in our hands and He lets go of what's in His. Kaya nga, wala kang dapat pang hinayangan kapag nagbigay ka sa Diyos kasi palaging may ibabalik ang Diyos. At palaging mas malaki ang ibinabalik niya sa atin kaysa sa ating ibinibigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita niyo sa inyong screen. God bless.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating online worship celebration. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa ating sama-samang pagsamba at pakikinig ng kanyang mga salita. Paano makababalik sa Diyos? Yan pong nais ko pong daling mensahe sa ating lahat. Paano makababalik sa Diyos? Alam natin lahat na ang buhay Kristiyano ay puno ng mga challenges. Ang buhay natin ay puno ng mga hamon, mga pagsubok sa buhay. At minsan may mga pagkakataon na tayo ay nahuhulog o bumabalik sa ating dating buhay o mga dating kasalanan. Yung tipong parang napagod ka na, naiinis ka, o kaya nakakalimutan mo na yung dating init ng pananampalataya mo. Ang tawag natin dito ay backsliding o ang pagtalikod. Ang tanong, paano ba natin maiiwasan ang pagtalikod? Paano ba natin maiiwasan ang backsliding? At kung nangyari na ito, paano tayo makababalik uli sa ating Panginoong Diyos? Ano ba ang backsliding? Ang backsliding ay ang pagtalikod o pagbabalik sa dating buhay, makasalanan, matapos mong tanggapin si Jesus. Ito ay pagbabalik sa old self o lumang buhay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Jeremiah 3:22, "Return, faithless people. I will cure you of backsliding." Magbalik loob kayo na mga walang pananampalataya at lulunasan ko ang inyong pagtalikod. Makikita natin dito na ang Diyos mismo ang nag-aanyaya sa atin na magbalik loob sa Kanya. Hindi niya tayo pinapalayo, kundi patuloy niya tayong inaanyayahan na muling bumalik sa Kanyang piling. Ang paglayo ng alibughang anak ay labis na ikinalungkot ng kanyang tatay. Mula nang lumayo yung anak, lagi na lang nakadungaw ang tatay sa bintana. Nag-aantay at umaasa mo na muling makikita ang pagbabalik ng kanyang anak. Bakit nangyayari ang backsliding? Bakit nangyayari yung pagtalikod? Una, dahil sa pagiging complacent sa ating pananampalataya. Minsan kapag maganda ang ating sitwasyon at nakakaramdam tayo ng kaligayahan, nakakalimutan natin ang ating dependency kay God, sa ating Panginoon. Nawala na yung fire natin sa ating pananampalataya at naging okay lang. Okay na lang tayo. Ang complacency sa pananampalataya ay isa sa pangunahing dahilan ng backsliding. Masyado ka nang naging kampante. Masyado ka nang naging relax, naging palagay sa iyong buhay. Nawawala na yung pananabik sa iyong ginagawa para sa Diyos. Nagiging masyado ka ng familiar sa ginagawa mo. Ginagawa mo na lang ordinaryo ang lahat. Ordinaryo ang paglilingkod, ang pagsiserve kay Lord. Nagiging relax. Nagiging ritual na lamang ang pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Sinabi ni Jesus sa Revelation 3:16, "So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth." Hindi dapat maging okay lang sa ating pananampalataya. Huwag maging kampante at huwag ituring na ordinaryong bagay ang ginagawa mo sa Diyos. Dapat nandun pa rin yung labis na pagpapahalaga, pananabik sa iyong ginagawa. Merong passion ka sa iyong ginagawang paglilingkod.
Pangalawang dahilan ng backsliding ay dahil sa temptation, tukso at pagsubok. Ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Maraming temptation sa paligid. Minsan ang mga pagsubok sa buhay natin ay nagiging dahilan ng backsliding. Kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong mahahatak pabalik sa ating madilim at makasalanang buhay. It says in the book of 1 Corinthians 10:13, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear." Sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi ninyo kaya. Sa halip, ang Diyos ay tapat para bigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na iyan. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag maging dahilan ang anumang problema ng panghihinaw at pagtalikod sa Diyos. Pagtiwalaan mo ang Panginoon sa panahong madilim ang paligid mo. Pangatlong dahilan ng pagtalikod o backsliding ay ang pagsuway sa boses ng Diyos. Ang pagtalikod ay nangyayari kapag hindi tayo nakikinig sa mga paalala at conviction ng Banal na Espiritu. Kung patuloy nating pinapalampas ang mga gentle nudge na ipinaaabot ng Diyos, maaari tayong matukso na bumalik sa mga dati nating pagkakamali. Ang patuloy na pagsuway ay nagiging sanhi ng ating spiritual decline. Kaya huwag tayong masuwayin sa ating Panginoon. Dapat masunurin tayo, mga kapatid. Ano ang epekto ng pagtalikod? Ano ang epekto ng backsliding? Ang pinakamalaking epekto ng pagbabackslide ay ang pagkawala ng intimacy natin sa Diyos. Kung ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos ay parang may distansya, parang may malaking pader na nakaharang, may gap, ang dahilan nito ay ang kasalanan na nagiging hadlang sa ating pagkakakilanlan at relasyon sa Kanya. It says in the book of Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Ang kasalanan mo ang naglalayo sa iyo at sa Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit di pinapakinggan ng Diyos ang pagtawag mo sa Kanya. Isa pa, nagiging source of confusion at emotional pain ang backsliding. Minsan hindi na natin alam kung anong direksyon na tatahakin natin. You become confused. Nasisira ang peace of mind. Nawawalan ka ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip. At pati ang ating mga relasyon ay naaapektuhan. Yan ang mga epekto ng pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. There's no peace of mind. Nasisira ang mga relasyon, naaapektuhan. Nawewendang ka, nadidistract ang buhay. Pero mga kapatid, good news, hindi pa huli ang lahat. Kaya aking temang pinag-usapan natin ngayon, paano makababalik kay God sa ating Panginoon? Paano tayo makakabalik? Una mga kapatid, magpakumbaba at humingi ng tawad. Magpakumbaba at humingi ng tawad. Ang unang hakbang para makabalik sa Diyos ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Hindi tayo pinapalayo ng Panginoon. Gusto niyang magbalik loob tayo sa Kanya. In 1 John 1:9, it says, "If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness."
Kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya ay matuwid at tapat upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng ating mga karumihan. Una ka ba magpakumbaba, lumapit, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Pangalawa, i-reignite ang relasyon sa Diyos. Kapag nag-backslide tayo, kailangan nating maglaan ng oras para manalangin, magbasa ng Biblia, sumamba sa ating Panginoon. Ang pagbabalik sa ating quiet time, sa ating daily devotion, ay magbibigay sa atin ng bagong apoy sa pananampalataya. Reignite your passion. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay nagpapalakas sa atin upang maiwasan natin ang backsliding. Magbibigay sa atin ng bagong apoy sa pananampalataya. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay magpapalakas sa atin upang maiwasan natin ang pagtalikod sa Kanya. Pangatlo, maghanap ng support group or accountability partner. Mahalaga ang community sa ating spiritual na paglago. Kung tayo ay nahulog, mas madali tayong makakabangon kapag mayroon tayong mga kasama na magpapalakas sa atin, tutulong sa atin. In Hebrews 10:24-25 it says, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another." Huwag niyong kalilitaan ang pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa. Kailangan natin ang accountability partners. Kailangan natin ang grupo ng mga mananampalataya. Dikitan mo, lapitan mo. Magbuo ka ng grupo ng mga mananampalataya na tutulong upang mapalakas ka, upang mapadali ang iyong pagpapanibagong sigla. Katulong at katuwang ang iyong mga kasama. Sunod ay i-commit ang sarili sa patuloy na paglago. I-commit natin ang ating mga sarili sa patuloy nating paglago. Hindi sapat na magbalik loob lang. Kailangan din nating mag-commit sa patuloy na paglago. Hindi tayo pwedeng tumigil sa ating journey kasama ang Diyos. In Philippians 3:14, it says, "I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin kay Kristo, ang buhay na hahantong sa langit. Ang buhay Kristiyano ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi ito isang destinasyon lamang, kundi isang prosesong pagdadaanan. Dapat tuloy-tuloy, sama-sama, kapit-bisig, tuloy-tuloy sa paglilingkod. Mga kapatid, ang backsliding o pagtalikod ay isang seryosong panganib sa ating pananampalataya. Ngunit hindi ito ang huling kabanata. Ang Diyos ay palaging may bukas na kamay na naghihintay sa atin. Kung tayo ay nahulog, may pagkakataon pa para magbalik loob at magsimulang muli. Huwag nating hayaang magtagal ang ating pagiging malayo sa Diyos, kundi magtulungan tayong magdasal at magtiwala ng Diyos ay laging nariyan upang tayo'y patawarin at pagpalain. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong walang sawang pag-ibig at pagpapatawad sa amin. Kung kami po man po ay nag-backslide o tumalikod, patawarin niyo po kami at tulungan kaming magbalik loob sa inyo. Naway patuloy po kaming mag-grow sa aming relasyon sa inyo at maging tapat sa aming pananampalataya. Gabayan po ninyo kami at patatagin sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus itong aming panalangin. Amen.
Palapakan natin ating Panginoon, magsitayo, itaas ang mga kamay, at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban, malakas ang pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang linggong darating, at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!